Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito mga kapatid, nanawa kayo ng pamamahayag na ito na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, ako at ang aking sambahayan, nasa maayos po kaming kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong foolish decision making. Mga kapatid, kung ikaw po ba'y gagawa ng isang pagpapasya, gusto mo po ba na ang kapasyahang iyong gagawin ay humantong sa kamalian o kapalpakan? Wala naman po sigurong ganon, Wala naman po sigurong tao na intentionally magpaplano para sa kanyang sariling kapahamakan. Most of the time, we plan the future for the better. We want it to be good. We want it to be prosperous. So, yun po yung mga plano natin. Pero alam niyo po sa Bible, maraming example ng mga padalos-dalos na mga desisyon, at itong mga padalos-dalos at hindi inisip na pagpapasya ay humantong sa kapahamakan, hindi lang nila, kundi kapahamakan ng ibang mga tao. Kahapon po itinalakay natin ang kasaysayan ni David na pinamagatan nating how to handle criticism or how to handle your critics. Sa oras na ito ay babalikan nating bahagya yung buhay ni David. Kahapon tinalakay natin yung 1 Samuel chapter 29 hanggang 30, hindi po ba? So ngayon po babalikan natin. Puntahan natin yung 27 at tingnan natin bakit ba humantong si David doon sa pagdanas ng mga kritisismo sa mga tao na sumama sa kanya, sa mga tao na nagtanggol sa kanya kay Haring Saul, at bakit siya naka-experience ng ganung mga klase ng criticism. So titingnan po natin, lahat ng yon ay bunga po ng isang desisyon, at yung pong desisyon na yon ni David ay nagdulot sa kanya ng matinding kapighatian at sa mga taong nagtiwala sa kanya. Kaya sa oras na ito, I would like you to consider this topic, foolish decision making, and I hope matulungan tayo nito sa ating mga gagawing pagpapasya. So, tingnan po natin muna saglit ang buhay ni David, and I want you to put yourself on his sandals for the moment. At halimbawa, katulad ni David, bata pa lang ay sinabihan ka na you are going to be the next king of Israel. At sinabi ito ng propeta. At nung matanda na yung propeta, kilala naman natin yun, si Samuel yun, dumating yung panahon na inanoint siya nito bilang hari. But the next thing you know, you are in the royal palace playing and singing musical instrument for the king, kay Haring Saul. So hindi naman antimano pag sabi sa kanya nung teenager siya, naging hari agad siya, hindi po ba? So he landed in the king's palace playing musical instrument for the king, kasi yung hari ay binabagabag ng masamang espiritu. Kapag nagpe-play si David ng musical instrument ay lumalayas yung masamang espiritu. Pero bawat event na nangyari, bawat activity ay nangyari para dalahin si David palapit ng palapit doon sa pagiging kapalit ng Haring Saul. So ano nangyari? So sabi ay napatay niya si Goliath sa pamamagitan lang ng isang bato. You know the story. At dahil doon, he was promoted as the army, kapitan ng army ng hari. At yung kapitan ng army ay in charge maybe of 1,000 men. Yun po yung alam natin. And then, naging asawa siya ng reyna, prinsesa, anak ng hari. At naging kaibigan siya, naging best friend niya yung anak na lalaki ng hari na si Jonathan. So it seems that every event in the life of David was bringing him closer to the day when he would step up and claim the throne of the land as his own. But things began to happen. Ano nangyari? Dahil po sa kanyang kahusayan, dahil sa kanyang kagalingan, naging maasim ang relationship ni David sa Haring Saul. Yung mga tao, pinagbubunyi ang mga tagumpay ni David kapag dumarating sila galing sa
pakikipagdigma, ang sigaw ng mga tao, si Haring Saul ay pumatay ng libo-libo, pero si David ay pumatay ng 10,000. So yun po ay naging dahilan para ang hari ay mainggit at sumama ang loob sa kanya. Ngayon, dahil doon ay pinagtangkaan siyang patayin. At sa pamamagitan ni Jonathan na kaibigan niya at anak ng hari, ay nagawa niyang tumakas dito. Yet even as he ran from his enemy, he continued to carry himself well. Hindi lang siya ang tumakas, kundi maraming mga sumunod sa kanya. Maraming mga tao na naniwala at sumama sa kanya sa pagtakas na ito. At one day, sabi nga, something changes, nagising na lang siya sa isang bagong mundo na siya ay naandoon na sa lugar ng mga kaaway. Dahil hinahabol siya ng hari, saan siya pupunta? So he decided to go doon sa lugar na hindi isipin ng hari na nandun siya. At saan yon? Sa lugar ng mga kaaway. He went to the land of the Philistine. At doon sa lugar na yon ay nakipag-alyansa siya kay Akish, o yung isa sa pinuno doon sa lugar ng mga Filisteo, at ito ay isa sa pinagsimulan ng mga kaguluhan sa buhay ni David. Tandaan po natin mga kapatid, David made a tragic decision and paid a high price for it. Today, I want to preach on the thought, David's foolish decisions. And I would like to take David's life and point out where we go wrong in the decisions we make in life, what we can expect when we make those decisions, and how we can pick up the pieces and move on with God. Maganda po ang kasaysayan ito ni David dahil sa kabila ng kanyang mga palpak na desisyon, lagi namang nandun ang Diyos para turuan siya at laging nandun ang Diyos para ibangon siya. So tingnan po natin at naniniwala po ako na meron tayong matututunan sa mga bagay na ito. We can see 3 observations, but later, first let us read the verses. 1 Samuel chapter 27. Sabi po diyan, but David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. So David and the 600 men with him left and went over to Achish, son of Maok, king of Gath. David and his men settled in Gath with Achish. Each man had his family with him, and David had his 2 wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail of Carmel, the widow of Nabal. When Saul was told that David had fled to Gath, he no longer searched for him. Then David said to Achish, if I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns, that I may live there. Why should your servant live in the royal city with you? So on that day Achish gave Siklag, and it has belonged to the kings of Judah ever since. David lived in Philistine territory a year and 4 months. So now David and his men went up and raided the Jeshurites, the Girsites, and the Amalekites. From ancient times, these people had lived in the land extending to Shur and Egypt. Whenever David attacked an area, he did not leave a man or woman alive, but took sheep and cattle, donkeys and camels, and clothes. Then he returned to Achish. When Achish asked, where did you go raiding today? David would say, against the Negeb of Judah, or against the Negeb of Jerahmeel, or against the Negeb of the Kenites. He did not leave a man or woman alive to be brought to Gath, for he thought they might inform on us and say, this is what David did. And such was his practice as long as he lived
in Philistines' territory. Achis trusted David and said to himself, "He has become so obnoxious to his people, the Israelites, that he will be my servant for life." So ayan po yung background at yan po yung mga talata na atin pong pag-aaralan sa araw na ito. At sa mga talata pong ito, tatlong observations. I want to make 3 observations as we look into the verses today and think about David's foolish decision. So ano-ano po yung ating naobserbahan? Una, tingnan natin yung David's reason for the reason for David's decision. Ano po ba ang dahilan ng pasya ni David? Ang sabi po sa ating mga talata, kung ating babasahin, na kapag pasya si David na tumakas kay Saul, pumunta sa Gath. Alam niyo po ba yung Gath? Yung po yung lugar kung saan nakatira si Goliath. Kaya nga si Goliath is from Gath. Yun po yung sabi doon sa talata nung siya'y bata pa, hindi po ba? So ibig sabihin, yung lugar na tinakasan ni David ay lugar ng kanyang mga kaaway. Legitimate na enemy. At alam niya na magiging medyo ayos ng konti ang kanyang kalagayan doon sa kabila ng napatay niya yung pinaka-champion doon sa lugar na yon, which is si Goliath. At dahil po kasi nung panahon na napatay niya tong si Goliath, naging tanyag si David, nakita ng mga tao roon na siya'y makapangyarihan, kinatakutan po siya ng mga yon. Kaya ito namang si Haring Saul, nung nabalitaan niya na si David ay nasa Gath, hindi na niya pinursu. Kasi alam niya, papatayin ka rin naman dyan eh. Hayaan mo ng ibang tao makapatay sa'yo dahil alam ni Haring Saul na si David ay pumunta sa lugar ng mga kaaway. Para siyang, kordero na pumunta sa lugar ng mga leon. Pero hindi po ganun nangyari. Nakita po natin, nakipag-alyansa itong si David. David compromise sa mga kaaway at doon sa mga taong hindi niya kapananampalataya. So dahil po doon, nakita natin, ito yung naging kapasyahan niya. At doon sa huling talata nagpaalipin siya kay Achis. At sabi nga ni Achis, David will be my servant for life. Ayan, so, anong reason bakit si David ay humantong sa ganitong very foolish decision? Ang dahilan, una, ang sabi po, David trusted a wrong confidence. Basahin muna natin yan. Sabi sa verse 20, chapter 27, verse 1, "But David thought to himself," I want you to concentrate on that word. David thought to himself. Sabi niya, "One of these days I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do," talking to himself, look at that word, David thought to himself, and he said to himself, "The best thing that you can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand." So, anong reason kung bakit ginawa ni David ang foolish decision na ito? Ang sagot, una, David trusted the wrong confidant. Sino yung confidant na yon ni David? Kanino nakipag-usap si David? Ayon po sa talata ng 27:1, David is pictured having a conversation with whom? With himself. Instead of turning to God and talking to God in prayer, as he had so often done, David turns to himself for counsel. The advice he received from himself is anything but wise. Napakadelikado po mga kapatid talaga kapag ang kausap mo sarili mo At hindi po natin laging pwedeng pagkatiwalaan lang yung ating mga sariling pagpapasya. Dahil ang iisipin lang ng sarili natin ay ang sarili nating kaligtasan. Minsan hindi na natin isinasama ang ibang mga nakapaligid sa atin. Hindi na natin kinoconsider yung ibang consequences ng ating mga pagpapasya. Most of the time,
yung mga taong nahuhulog sa kasalanan, yung mga taong nahuhulog sa mga tukso ng buhay, ang dahilan, lagi nilang kausap ang kanilang mga sarili katulad ni David. Kaya kapatid, ikaw, pag nagpapasya ka, sino ba ang kausap mo lang? Sarili mo? Kaya nga sabi ng Bible mainam ang maraming counsel. Mas mainam ang maraming pinanggagalingan ng pagpapayo dahil natitimbang mo ang magiging resulta ng anumang iyong pagpapasya. At foolishness ang isang decision without a wise counsel. Amen? So David trusted the wrong confidence. Second, David believed the wrong counsel. Pinaniwalaan ni David. Alam naman niya yun Why would he go to the place of the Philistines? Pero ito po ang problema. When David communed with his heart, he immediately forgot all the great promises which the Lord had made to him. Nalimutan niya na the Lord promised him to be the king of Israel. David forgot all those things that God promises. God had promised David that he would be king, 1 Samuel 16:1. That promise had been confirmed not only by God, but by Samuel and by Jonathan. Makikita natin yun sa 1 Samuel 23:17. Kinonfirm ni Jonathan yon na he will be the next king. Si Abigail na kanyang asawa sa 1 Samuel 25:30-31, kinonfirm din yon. And even by Saul himself sa 1 Samuel 24:20. Yet all these great promises are forgotten when David begins to listen to his own heart. Nakuha niyo po mga kapatid? Kapag lagi mong kausap sarili mo, nakakalimutan mo yung mga bagay na naipangako sa iyo. Halimbawa po sa mag-asawa, hindi po ba? Nangako kayo sa isa't isa doon sa altar, mag-iibigan, magmamahalan, magsusunuran, maglilingkuran, till death do us part. Pero pag nangibabaw na yung galit, yung sama ng loob, sino na kausap mo? Kausap mo yung sarili mo. Kakausapin mo yung sarili mo, sasabihin ng sarili mo, hiwalayan mo na yung babaeng yan, o hiwalayan mo na yung lalaking yan. At pag pinakinggan mo yung maling confidante, which is yourself, you will believe it as a wise counsel. Hindi ka nahihingi ng payo sa iba, hindi ka na hahanap ng marriage counselor, paniniwalaan mo na lang ang binubulong ng iyong sarili. Yet all the great promises are forgotten when David begins to listen to his own heart. David even thinks that he knows what will happen out there in the future. He should have known that God is a sovereign God who is totally in control of all things, past, present, and future. Pero hindi na niya yun naisip. Pinaniwalaan niya yung kanyang confidante, which is himself, and David believed that wrong counsel. At dahil doon, David reached the wrong conclusion. Because David listened to his heart, he chose to abandon the path of life that God had placed him on years before. He decided that he would be better off fleeing to the land of the Philistines, na kanyang iniisip would be a safe place for him at hindi pupuntahan ni Haring Saul. Imagine King David or the future king running to the arch enemies of God to beg for help, which are the Philistines. At ito po mga kapatid, ang isa sa suliranin na sinuong ni David. Tandaan niyo po mga kapatid, mahalaga itong maintindihan. Beware and be aware na hindi mabuting nagtitiwala sa ating mga puso. When we consult the heart, we will get in touch with our human nature. At kapag ang human nature natin ang ating tiningnan, sa Biblia, our old human nature is fallen and it always looks at things from an earthly perspective. Delikado yon. Kaya nga, pag sinabi ng mga tao sa iyo na
follow your heart. Delikadong bagay yun eh. Bakit? If you will follow your heart, ang tanong, saan ka dadali ng puso mo? Kayong nababasa natin, hindi naman importante ika ang talento, ang importante puso. Mga kapatid, kung ikaw ay magalinga at ang puso ang pagbabasihan, kurap ang puso, kurap din ang performance at ang talento. Because that is the nature of a fallen man. Our old nature is corrupt. Pag ito ang pinagbasihan mo ng iyong mga pasya, yung feelings, emotions, and your heart, dadalin ka lalo nito sa matinding kapahamakan. Kaya, anong sabi ng banal na kasulatan? Galatians 5:19-21. Sabi po dyan, the acts of the flesh are obvious. Ano yung acts of the flesh? Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Sabi ni Pablo, I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. When people say, well, I feel it in my heart, they are usually heading for trouble. Kaya nga ho yung iba, nakakapatay eh. Why? Because they follow their hearts. Kapag ang hearts ay puno ng anger, ng bitterness, ng rage, papatay nga. Kaya kung iyan ang laman ng puso ng tao na binabanggit sa Galatians 19:21, dapat bang pagkatiwalaan ang puso? Ang Biblia po ay nagbigay ng maraming paalala. Tingnan po natin ang ilan. Una, Jeremiah 17:9. Ang sabi po dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sabi po ng propeta yan. Ang puso'y madaya, higit sa lahat. At walang kagamutan. Na po? Sinong makakaunawa rito? Ikaw nga na may puso na, ikaw nga na nasa sarili mo na, minsan hindi mo makontrol. Be honest. Bakit na nakakapatay ang tao? Bakit nakakapangalo niya? Bakit nakapagnanakaw? Kasi nasusunod yung puso eh. Nasusunod yung kagustuhan. Later na lang natin nare-realize kapag nandiyan na yung consequences, bakit ko ba sinunod ang aking puso? Common yan sa mga babaeng nakakarami na ng boyfriend. Na konting ligaw, sagot, relationship, pagkatapos failure, sa katakot-takot na failure, sasabihin, never will I follow my heart. Bakit? Natututo na eh. Dahil konting kibot, sunod sa puso, dikta ng puso, follow the heart. Ganyan po ang nangyayari. So ano po? Proverbs 28:26, ang sabi, he who trusts in his own heart is a fool. But whoever walk wisely will be delivered. So sa Kawikaan, may pinapakita sa atin na dalawang uri ng paglakad. Ng dalawang uri ng dapat pinagkakatiwalaan. Yung pinagkakatiwalaan na yung puso o ang mga bagay na wise, na matalino. At saan natin makikita yung katalinuhan na yon? Ang sabi sa Bible, the beginning of wisdom is what? The fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If we have that fear in the Lord, that reverent fear in the Lord, nag-guide tayo sa ating mga pagpapasya. At yun dapat ang source ng ating guidance, hindi ang ating mga puso. Ecclesiastes 9:3 ang sabi, this is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to all. Truly, the hearts of the son of men are full of evil. Madness is in their hearts while they live, and after they go to the dead. So matalino si Haring Solomon. Siya po ang sumulat ng Kawikaan at ng Ecclesiastes. At ang tema po ng mga ito na ating binabasa ngayon ay ang masamang kondisyon ng puso ng tao. Kaya nga, yan ho ang unang-unang
binabago ng Diyos eh. Yan po yung unang-unang inire-regenerate ng Diyos. Yung atin pong dating kalagayang nakakiling sa masama, yung ating mga puso na walang gusto kundi ang lust of the flesh, ay papalitan ng Diyos sa Ezekiel 36:26 ng isang bagong puso. Gagawin tayong bagong nilalang at pananahanan na ng Espiritu Santo ang pusong yan upang kung darating man sa pagkagawa ng masama, ang Espiritong Banal ang magbibigay ng conviction para muling maitama at muling umayos. In fact, ganun din naman ang ginawa ng Diyos sa ating bida sa kasaysayan natin ngayong araw. Ano po? So ano pa? Mark chapter 7 verse 21-22. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Saan daw galing? Galing sa puso ng tao. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, when you talk to yourself, be sure to talk to yourself about the things of God. Kung makikipag-usap ka sa sarili mo, magbubulay-bulay ka na habang kausap ang sarili mo, siguraduhin mo na ang sinasabi mo sa sarili mo ay ang salita ng Diyos para maliwanagan ka. Dahil most of the time, pagkausap natin ang ating mga sarili, ang mga balak ng ating sarili, ng ating mga puso, pabor lang para sa atin. At ni minsan, hindi po natin inisip, ito ba ang gusto ng Diyos? Subukan niyo po na merong nakaaway kayo. Anong sasabihin ng puso mo? Makipagbati ka. Yun po ba sinasabi ng puso mo? Hindi. Kung may maririnig ka mang makipagbati ka, it is the Word of God. Di po ba ang sabi, kung mag-aalay ka, maghahandog ka at sasamba ka, at tapos naalala mo, may kaaway ka pala, ang gawin mo iwanan mo muna yung handog mo, umuwi ka at makipagkasundo ka. Sa tingin mo, sarili mo ang nag-a-advise ng ganon? Sa tingin mo, it is your heart talking to you, oh, we must not go to church right now. We can only go kung okay na yung relationship natin sa iba. Hindi ganun ang sasabihin ng sarili mo. Ang sasabihin ng sarili mo, huwag ka na magsimba. No? Dahil hindi mo kayang makipagkasundo. Dahil hindi mo kayang humingi ng tawad. And most of the time, our heart will say to us, bahala siya sa buhay niya. Manigas siya. Itataga ko to sa bato. Hindi po ba? Yun ang madalas ibinubulong ng ating mga sarili sa ating sarili. But every time you talk to yourself, be sure to talk to yourself about things of God. Halimbawa, Ephesians 5:19-20. Sabi ni Pablo, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya mahalaga mga kapatid yung kinakanta mo sound. Yung kinakanta mo ay tama ang doktrina. Yung kinakanta mo kung anumang uri ng kantang yan patungkol sa Diyos. Patungkol sa pagbibigay karangalan sa Diyos. Patungkol sa pagbibigay ng glory sa Diyos. At ito dapat ang ipinupuno natin sa ating mga puso. At ano pa, verse 20, punuin natin ang ating puso ng pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Yan ang dapat ikinukwento mo sa sarili mo. Papuri sa Diyos, pag-awit ng papuri at pasasalamat. Kaya every time nakakausapin mo sa sarili mo, yan ang dapat conversation ninyo ng sarili mo. Pasasalamat sa Diyos, papuri sa Diyos, kaluwalhatian sa Diyos. Philippians 4:8, ano pa sabi? Finally, brethren, ito pa dapat ang laman ng puso, whatever things are true,
Pag hindi katotohanan, wag mo ikwento sa sarili mo. Whatever things are noble. Pag hindi noble, wag mong ikwento sa sarili mo. Whatever things are just, yung matuwid lang ang pag-usapan mo ng sarili mo. Whatever things are pure, yung mga pure lang ang pag-usapan mo ng sarili mo. Whatever things are lovely, of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, yun lang ang isipin mo. Meditate on these things. Nakuha niyo po? Kaya kung makikipag-usap ka sa sarili mo, mga kapatid, yan ang ilagay mo. Bago ka magpasya, magiging ayos ang pasya mo kung iyan ang laman ng isipan mo. Amen? So, when someone says to you, just listen to what your heart is telling you, they have given you advice that can lead to spiritual wreck and ruin if you are foolish enough to follow it. Kaya mga kapatid, di nyo ako mariringgan ng katagang sundin mo puso mo. Kung saan ka masaya. Pag gano'n ang payo sa inyo mga kapatid, ipinapahamak ka ng taong yon. Kaya sa pulpitot narinig nyo, follow your heart. Follow your heart. Isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, gumawa ka ng masama. Kasi sigurado naman na dun ka dadalin ng puso mo. Amen? So, ganito ang nangyari kay David. Sabi po ng puso lagi ni David follow, etong gawin mo, go to the Philistine. You are going to be safe there. And that is what he did. Many of you know exactly what I am talking about, mga kapatid. Your heart will trick you, deceive you, lie to you, and lead you down the wrong path of life. Kaya napakahalaga mga kapatid na araw-araw, miya o bawat oras ng buhay natin, nakakarinig tayo ng aral ng Panginoon ng mensahe ng salita ng Diyos. Ito po kasi yung hahatak sa atin at hihila sa atin doon sa mga gusto at desire ng ating mga puso. Na dapat maging pangunahin sa mga pasya ay ang gusto ng Panginoon. Tandaan po natin, if you listen to your heart, you will find yourself where David found himself. Ano yon? Out of God's will, out of God's place for his life, and out of God's fellowship. If you listen to your heart, you will find yourself living a life of spiritual compromise, and you will find yourself a backslider on the outs with God. Amen? David made a wrong decision because he listened to his heart. And David was led astray by whom? By his own very heart. Amen? Mag-ingat po kayo mga kaibigan. Maybe some of you are about to make a decision, a lifelong decision. Ano ang dapat kong tingnan at pakinggan sa paggawa ng desisyong ito? Sana po mai-consider ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga plano ng Diyos sa banal na kasulatan, sa halip na yung gusto lang ng ating mga puso. Amen? Pangalawa, tingnan po natin ano naging resulta. Anong results ng desisyon na ito ni David? Naging maganda ba? Naging maganda ba ang resulta dahil pinakinggan ni David ang kanyang puso? Naging maganda ba ang resulta dahil ang nasunod ay ang kanyang sarili? Tingnan po natin, una, the people in David's life were affected. Tandaan natin, sa bawat pagpapasya, sa bawat desisyon mo, hindi lang ikaw ang apektado. Ikaw, tatay or nanay. Tandaan mo, ano man ang desisyon mo, apektado yung mga umaasa sa iyo, yung mga taong nakapaligid sa iyo. Because of the foolish decision David made, everyone whose life touched that of David was affected as well. 600 men ang sabi na kasama ni David. Kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang 2 asawa at mga anak. Everyone around David
was brought down by his decision. All of those people were brought into a place of compromise and temptation because one man listened to his heart instead of listening to the Lord. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, ano sabi ng Romans chapter 14 verse 7. Yeah, basahin muna natin ito pala. Una muna tingnan natin yung talata. So David and the 600 men with him left and went over to Achish, sons of Maok, king of Gath. David and his men settled in Gath with Achish. Each man had his family with him, and David had his 2 wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail of Carmel, the widow of Nabal. So yan po ang sabi ng verses 2 and 3. Dinala ni David ang mga taong yan. At yan pong mga yan ay napunta sa lugar ng kaaway nila. Sabi po na Romans 14:7. Pakinggan niyo po ito. Ito po yung kanta eh. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Di ba kinakanta yan? Sa Roman Catholic Church, madalas kinakanta yan eh. At yan po ay sinulat ni Pablo bilang paalala. Kapatid, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Lahat tayo mga kapatid ay maaapektuhan or nakakaapekto sa buhay ng iba. That is basically means that everything we do in our lives touches those around us. And on David's case, yung kanyang pasya, yung kanyang decision affected the lives of many. The people in David's life were affected. Kaya kung ikaw ay ama ng tahanan, naisipan mong magdroga dahil yan ang dikta ng puso mo, masarap magdrugs, o kaya'y mangalunya, sumiping sa ibang babae, iwanan yung iyong asawa, sumama sa iba, sa tingin mo, ikaw lang apektado niyan? Oho, masarap, oho, masaya, kasi gusto yun ng sarili mo eh. Kaya pag kinonsulta mo sarili mo, ano kaya, sipingan ko si ganun, dahil mukhang papayag naman. Ano sasabihin ng sarili mo? Sige, go, masarap yan eh. Ano kaya kunin ko yun, nakawin ko yun, ano sasabihin ng sarili mo? Kung walang makakakita, sige, tirahin mo. At kapag nasunod na, yung desisyon na yun, sa tingin mo, hindi maaapektuhan yung mga taong nakapaligid sa'yo. Sa tingin mo, hindi naaapektuhan ng asawa mo, mga anak mo. Many children are also suffering the consequences not of their decision, but the decision of their father or their mother. When a husband or a wife steps out of God's will, it affects their marriage. When one or both parents refuse to live by God's standard, it has an impact on their children. Nakuha niyo po? Tandaan po ninyo mga kapatid, ano man ang ating gagawin, it will affect people around us. Just like what happened to David. So the results of David's decision, the people in his life was affected. Second, the pattern of David's life was affected. Ano ibig sabihin nito? Not only did David's decision affect the people around him, the very way David lived his life was altered. Sa ibang salita, his decision to walk away from the Lord changed him completely. Yung paglakad niya, malayo sa Diyos, yung pagsunod niya sa kanyang puso, sa pakikinig niya sa payo ng kanyang confidante, ay bumago ng matindi sa direksyon ng kanyang buhay. Look at some of the things that the Bible reveals about this tragic time in David's life. Isa-isahin natin. Verse 4 ang sabi, David lived
with a sense of false security. He thought the land of Gath with the Philistine is the safe place for him. Totoo ba yon? Mga kapatid, pagdating sa chapter 30, alam natin, yun yung pinag-aralan natin kahapon, kahit nandun ka sa lugar ng mga Pilisteo, sa Siklag, yun yung lugar na ibinigay ni Achis sa kanila, nilusob sila doon ng mga Amorites. Ngayon, ligtas ba sila doon? Is that the place of safety for them? But David lived with a sense of false security. The only safe place is the place where God is. At dapat natutunan niya ni David. Kasi sa kasaysayan, maging si Moses, nung sila'y naglalakbay sa ilang, ang sabi ng Diyos sa kanila, lumakad kayo, hindi na ako sasama sa inyo. Pero ano sabi ni Moses? Lord, kung hindi ka rin lang sasama sa amin, ayaw na naming umalis sa lugar na ito. Because there is no safety without you. But David lived with a sense of false security. Panglima, sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? David sought help and ran with the wrong crowd. He literally aligned himself with the enemy. Nakita niyo po mga kapatid, he aligned with the enemy. Ang kaaway nila, Pilisteo, pero kung makikita niyo, araw-araw lumalabas si David. Pinapatay nila yung mga kaaway nila, pinaplunder nila yung mga ari-arian, lahat inuubos nila, pero not with the Philistine. Hindi Filisteo. Binabanggit po sa mga talata kung sino-sino yun. Inisa-isa po yun. But not the Philistine. Because yung mga Filisteo, alay na nila yan. Kakampi na nila yan. Nakita niyo po? Yung kaaway ng Diyos, magiging kakampi mo kapag lumayo ka sa Diyos. Tandaan po niyo yan. Kaya napakahalaga na ikaw bilang leader sinisiguro mo na yung bawat pasya, wala naman nakakasiguro. Sino nga ba nakakatiyak na lahat ng desisyon natin tama? Pero kaya nga tayo lagi pinapaalalahanan Mag-aral, magbabad, laging kausapin, hindi ang sarili kundi ang Diyos at ang kanyang mga salita. Dahil dadalahin natin ang mga tao sa ating pasya, ipapahamak natin sila pag mali ang pasya, at babaguhin kasi nito ang direksyon ng ating buhay. Verse 8 to 12, David did things that he never would have done before. Doon po sa lugar ng mga Filisteo, he murdered, he lied, and he submitted himself to the enemy of God. Ang sabi po ni Achish, he will be a servant to me for life. Can you imagine? Ayaw niya magpaalipin kay Haring Saul, pero sa kaaway ng Diyos, payag siyang maging alipin for life. The whole fabric of David's life was altered by the decision he made. Amen? Kapatid, kung nahihirapan ka man ngayon sa buhay mo, na bunga ng iyong pagpapasya, na isinama mo ang iba dahil sa desisyon na yan, na na-alter ang buhay mo dahil sa desisyon na yan, di pa naman huli. Baka pwede pang itama. Di pa naman huli para aminin. O kaya, aminin man lang na nagkamali. Mamaya ating titingnan anong solusyon na ginawa ni David. Pero verse 7, ano sabi? David stayed there for 16 months. And I am sure he was there longer than he intended to be. Dapat po rin nating makita that no psalms are attributed to David during this period of his life. During this period, wala siyang isinulat na psalms. Walang salmo na attributed sa moment na ito ng kanyang buhay. It seems as though the sweet singer, composer of Israel lost his voice during this time. Nawala na ang boses para magpuri. Nawala na ang boses para umawit ng kaluwalhatian sa Diyos during this moment of his life.
Mga kapatid, when a believer, tandaan po ninyo, makes that fatal decision to walk away from the Lord and from the place of blessings, their life will be affected in a very negative way. Amen? Katulad ng prodigal, they will live in a false sense of security. Akala niya, pag nakuha niya na lahat ng pera niya, nadala na niya ang pera niya, okay na siya, buhay na siya, masaya na siya. Pero ano pong nangyari? The backslider is never out of the view of the Lord God, nor he is too far away to avoid the chastisement and penalty of their wrongdoing. Akala po ni David, nakatakas siya kay Saul, ay nakatakas din siya sa paningin ng Diyos. Pero hindi. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng detalye ng buhay. Amen? And you cannot walk away from God and go off onto sin and not be affected. If walking away from the Lord does not alter your life, then I would venture to say that you were not His child or His to begin with. Amen? Now, ano po ho mga kapatid ang naging resulta ng desisyon na ito ni David? 1. The people in David's life were affected. B. The pattern of David's life was affected. And C. The peace of David's life was affected. Those are the three things that happened and resulted on David's decision. Ito po yata yung pinakamatindi sa lahat, no? Yung kapayapaan ng puso. Someone said, sin will take you farther than you want to go. And it will keep you longer than you want to stay. And cost you more than you want to pay. We are seeing the truth of that fleshed out in the life of David. Sa passage po na ito, David has fallen about as far as a man can fall. He is out of God's will. David is out of God's path and actively working with the enemy against the people of God. Pero salamat sa Diyos, David was not having a good time. Habang ginagawa ni David yon, hindi rin siya masaya. You see, sin affected the people in his life. It affected the pattern of his life, but it also affected his peace. Sabi po, 1 Samuel 29:1-5, David has lost his identity. By being one with the Philistine, he united himself with them to go and do battle with whom? With his own people, Israel. Makikita po natin yan sa verses 29:1-5. Iniwan ni David yung kanyang mga mahal sa buhay sa Siklag, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga tao. Sinama niya yung kanyang mga lalaking sundalo. Sumama sila saan? Sa hari ng Pilisteo para labanan ang bansang Israel. Pero mapapansin po natin dyan sa chapter 29, maging yung mga Pilisteo ayaw siyang kasama sa digmaan. Ang sabi ng mga general, nung ipinakilala ni Akish si David, nakasali na at kakampi na nila, ano sabi ng mga general ng Filisteo? Kung pinagtaksilan nga niya si Saul, tayo pa ba hindi pagtaksilan yan? So ano nangyari sa kanya? He is literally a man without a country, without a title, without an identity of his own. Sa verses 6-8, mababasa po natin, David reveals the depths to which he has fallen. The future king of Israel grovels at a pagan king's feet, and he declares himself to be the servant of that pagan king.
He even says that the enemies of King Achis are David's enemy. Yung kaaway mo ay magiging kaaway ko. At magiging alipin mo ako for life. Can you imagine that? Ganito na kalalim yung pagkabagsak ni David. Sa verses 9 to 11, makikita po natin, David is declared to be a faithful servant of Achis. Sa verses 1 to 5 ng chapter 30, and David finally reaps the harvest of the wickedness he has sown. Ano po ang nangyari? He loses far more than he could have ever imagined. Habang sumama sila sa digmaan ng Filisteo laban sa Israel, sinalakay naman ng mga Amalekites ang kanilang kampo at dinalang bihag ang kanilang mga asawa, mga anak. Nakuha niyo po mga kapatid. Mamaigi pa nga sa verse 27 to 11. Sa chapter 30 makikita natin Mabuti pa nga itong mga Amalekites na ito Mas magaling pa sila kay David Mas matino pa sila kay David during this time. Kasi yung mga bata, mga babae, kinuha nila, hindi nila pinatay. Di ba? Kaya nga nabawi ni David if you are going to look at the succeeding verses. Nahabol ni David, nabawi ni David, yun po yung susunod nating tatalakayin Pero ang pinupunto ko po rito, si David, yung mga pinlander nila, yung mga kaaway nila, wala siyang tinira, pinatay niya lahat, bata o matanda. Pero yung mga Amalekites, mas matitinong tao pa kaysa sa kanya. Dahil hindi pinatay ng mga ito ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, yung kanilang mga bata. Nakita niyo yun mga kapatid? Kaya sa verse 6, anong sabi? David finally reaches the bottom. Yung kanyang mga tauhan turn against him and threaten to kill him. They rightly realize that all of these tragedies, all of this kapalpakan, ay resulta ng foolish decision ni David. His sin has taken everything away from him, even his men. Nakuha niyo pa mga kapatid? So, what a frightening portrait of the power and potential of sin on our lives. You and I may walk away from the Lord and go our own way, but we will not do so without paying a terrible price. Kaya kapatid, lahat ng pasya mo, apektado iba, apektado ang buhay mo, at nakakawala ng kapayapaan ng buhay ito. Now, what will it cost you, my dear friend? Is the sin you are about to walk away from God to commit worth the price you are going to pay? Kung may iniisip ka man ngayon na gagawin mo na alam mong hindi tama, alam mong hindi ayos sa kalooban ng Diyos, pero dikta ng puso mo, is it still worth it? Is it worth doing it? Is it worth your spouse, your children? Is it worth your ministry? Is it worth your good name? Is it worth your power with God? Is it worth with your health? Is it worth with your life? Let us not think for 1 second that we can walk away from the Lord and do so without consequences. Hindi po mangyayari yun. There will be a price to pay and God will have no trouble collecting that price from our lives. Yun ang napakalinaw na lesson sa bagay na ito. So before you make a foolish decision and walk away from the Lord, consider the price that you might have to pay. Amen? So hindi ko po iiwanan ang lesson na ito nang hindi natin nakikita ang dulo. Puntahan natin yung pangatlong punto na nais kong bigyan ng emphasis, the recovery from David's decision. Salamat sa Diyos, ang istoryang ito ay hindi nagwakas
doon sa kalagayang atin pong diniscuss sa mga consequences ng kasalanan. I am glad that we get to witness the recovery of David sa chapter 30 verses 6 to 8. Anong sabi? So verse 6, David repented before the Lord. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord, his God. When David finally hits the bottom, when he has lost all that a man can lose at long last, David looks towards heaven again. Ito po yung lagi ko sinasabi, minsan pahihigain ka talaga para ka tumingala eh. Perhaps he realized as he looked at the broken lives and the shattered lives around him that everything that had happened was a result of one foolish decision. Dahil sinunod niya ang kanyang puso. David turned his gaze heavenward once again in humble repentance. Letter B, David relied upon the Lord. Before he relied on his confidante, sino yon? Yung kanyang puso. Now David does what he should have done at the very beginning. David should have called upon the Lord and should have relied on Him. So David is back in the place where he can rely on the Lord once again. Mababasa po natin verse 7. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, "Bring me the ephod." Abiathar brought it to him. Now ano ba yung ephod? Bahagyan nating bigyan ng diin. Yung ephod, hindi po iPad, no? Bring me the iPad. So, ito po yung ephod symbolizes God graciously put things into a place by which He would continue to communicate with humanity. During the time of Moses, yung ephod ay isang paraan kung papaano sila kinakausap ng Diyos. It symbolizes God speaking to His people. Ito pong ephod, ito po'y parang sinusuot po ito ng mga propeta. Sinusuot po ito na parang apron. Ito po. So, it spoke of not only of our sin, but also God's desire to continue communing with humanity. It had within it a symbol of both mercy and judgment. Yung ephod, sumisimbolo ito ng judgment at ng habag ng Diyos. So, sa pagkakataong ito, ano ang dapat igawad? Judgment ba kay David? O mercy? Sa pagkakataong ito, nakita natin, habag ng Diyos ang ibinigay kay David. Kaya yung paglalabas ng ephod ay magdidesisyon ng tao dyan eh. Dahil sa ginawa mong pa siya, David, dapat ka bang batuhin? O dapat kang bigyan ng ikalawang pagkakataon? At yung ephod, no, nag-reveal sa mga tao na no, let us give David another chance because he is now relying on me. Nakuha niyo po. So, verse 30, chapter 38 to 9, David returned to the Lord. When David hears the Lord's direction for his life, he does not hesitate, but he goes out immediately to do what the Lord has told him to do. He is not walking in David's will any longer. He is back in God's will now. Walking God's path once again, and David has been fully restored. Sabi ng talata, and David inquired of the Lord, Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them? He answered. So now God is talking to him. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. David and the 600 men with him came to the Besor Valley where some stayed behind. Nakuha niyo po mga kapatid, most of what we have learned from David has been a lesson in what a person
and what a person should not do. But in that last passage, David clearly shows us what we are supposed to do when we have allowed ourselves to walk away from the Lord. So the first step in getting things right, repentance. Yung prodigal son, sa deepest needs, sa sobrang gutom, sa kawalan ng pag-asa, naisip niya, sa bahay ng aking ama, maraming alila, kumakain sila ng sapat, samantalang ako, mamamatay na sa gutom. Kailangan kong bumalik sa aking tatay, hindi na bilang anak, kundi bilang isa na lamang sa kanyang mga katulong. We need to get before the Lord and deal honestly with our own sin. When sin is confessed and handed God's way, He will forgive that sin and He will restore the fallen saint. 1 John 1:9. And that is a blessing because there is not a saint in this world who does not fall into sin from time to time. Can we say amen to that? So if you have wandered far from God, far away from God, you need to know that you can come home today and you can find complete forgiveness and restoration. Amen ba, kapatid? So let us notice the Lord's response to the repentant David. David has been out of God's will for how many months? 1 year and 4 months, 16 months. And then he falls down before the Lord and deals with his sin. Thus God says, I am sorry, David, but you have crossed the line. I have found someone new to be the next king. Sinabi ba ng Diyos na, I am going to give you 3 months probation? Sinabi ba ng Diyos na, if you do all right, then we'll talk about restoration? Hindi po sinabi ng Diyos yan. Hindi po yun ang sinabi ng Diyos. God does not none of these things. When David calls out from the right spirit, the Lord instantaneously forgive him. God restores and communicate with David, and God's answer is swift, sure, and accurate. At napakatinding blessing nito, mga kapatid. There is an earthly price to pay for the sins we commit. Hindi po natin yun mababawi, hindi yun maaalis. But when God forgives, He forgives immediately, completely, and eternally. So if you think you need forgiveness right now, yes, the consequences may not be taken away because that is part of the consequences. Hindi man mawawala yan, pero yung kapatawaran ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Tanggapin natin ito bilang pagpapala sa Diyos. So regardless of how smart we may be, regardless of how long we may have been saved, or regardless of how high we may climb on the spiritual ladder, we are still capable of making foolish decisions. Kaya, yung mga nakatayo, ay mag-isip-isip, mag-evaluate, huwag mag-akala na kayo malakas. Baka kayo biglang mabuwal. Biyaya lang ng Diyos ang lahat. Kaya kung bibigyan man tayo ng kahusayan sa pagpapasya, ito ay sa pamamagitan ng pagkatuto, pagkaalam, pag-aaral, laging sinasabi, cliché, pagbababad sa salita ng Diyos. Doon natin makikita ang matuwid. Doon natin mauunawaan ang mga bagay na kalooban ng Diyos na dadalhin tayo sa tama, mabuti, at maayos na pagpapasya. Amen? Dalangin ng puso ko na maging pagpapala sa inyo ang aral na ito na kung ano man ang inyong pagpapasyahan, huwag kang makipag-usap sa sarili mo. Huwag yung puso mo ang masunod. Kundi, kung anong matuwid, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, at kung ito ba ay sa tingin mo ay naaayon sa gusto ng Diyos at hindi ng gusto mo lang.
Ito po ang inyong lingkod si Pastor Ruel para po sa Tinig ng Pag-asa.